Kung nakabili ka sa BGC noong early 2000, panalo ka na ngayon. Kaya ang tanong, saan ba ang susunod na BGC? Ang sikreto ay nasa pag-intindi natin sa life cycle ng isang lugar. Parang tao rin yan, may stages. So ano nga ba yung mga stages? The first one is growth stage. Ito yung mga lugar na nagsisimula pa lang ma-develop. Mababa pa ang presyo ng lupa, pero may malalaking infrastructure projects na parating. Perfect ito for long-term investors na kayang maghintay habang tumataas ang value over time. Good examples are Tanza Cavite because of Calax at Cavite Bypass. San Pablo, Laguna, booming ang residential at industrial developments. At mga parts ng Pampanga like Mexico, Magalang, and Porac. So next stage is stability stage. Fully developed na ang lugar, mataas na ang prices, pero solid pa rin ang demand. Ideal ito for those looking for rental income or steady returns. Examples nito are BGC, Makati CBD, Ortigas Center, Vertis North sa QC, at Nuvali sa Laguna. Susunod dito, decline stage. Ito yung mga areas na medyo luma na, outdated ng paligid at pababa ng value. Medyo risky ito, pero may opportunity kung kaya mo mag-renovate or reposition. Halimbawa nito ay Quiapo at Santa Cruz sa Manila, Pasay Rotonda at ilang parts ng Caloocan at Malabon. And lastly, ang exciting na revitalization stage. So dito makikita mo yung mga lumang lugar na binibigyang buhay ulit through rebranding or redevelopment. So example nito, Escolta, Capital Commons sa Pasig, Poblasyon yung Gamikan sa Makati, of course Binondo with the Chinatown Revival. So bago ka bumili ng property, tanungin mo sa sarili mo, nasa ang life cycle na ba yung bibilhin ko?